Binibini, ang poon sa Chushenju na ito ay tunay na mapaghimala po. Gabayan sana ako ng langit. Sana tungkol sa nangyari sa kuweba noong araw na iyon, ay hindi niya ako nakilala. Kung ganoon, sa tuwing may nakakasalamuha kayong lalaki, nakakaramdam po kayo ng pandidiri at gusto nyo silang parusahan. Ngunit sa mga babae, wala kayong nararamdaman kahit ano? Oo? Mukhang mahina. At walang kakayahan, sa madaling salita, nawalan kayo ng sigla bilang lalaki. Sabi nila, ang madam sa Chushenju na ito ay kayang magpagaling ng kahit ano. Kung walang solusyon para rito, wala na ring silbi na manatili ka pa rito. Sinabi nyo rin po na hindi naman ganito noon at kamakailan lang ito nagsimula. Boss, may kinalaman ito sa iniisip nyo. Kamakailan po ba? Mayroon bang nangyaring hindi nyo makalimutan? May lason ang palaso. Ang init. Ginoo, napakalamig ng balat mo. Walang galang. Ginoo, tulungan mo ako, madali lang ito. Hindi pwede. Huwag gagamit ng lakas ngayon, kundi ay kakalat ang lason. Huwag kang matakot, dahan-dahan lang ito, hindi ito masakit. Sinong lalaki ito? Na nangahas gumawa ng ganitong kalapastanganan? Si Ginoo pala ay maraming itinatagong galing. Dahil ang kawalan nyo ng sigla ay sanhi ng isang lalaki, kailangan nyo muna tapusin ang ugnayang ito para bumalik kayo sa dati. Masamang kapalaran. Tapusin ang ugnayan. Ipa-search ang buong Hanlin Academy, hanapin ang lalaking iyon, at tapusin siya. Masusunod po. Binibini, ngayong araw po ang unang araw niyo para mag-report sa Hanlin Academy. Bilang isang kagalang-galang na Zhuang Yuan, hindi po kayo pwedeng mahuli. Tubig. Tubig? Heto po. Maagang nawala ang inyong ama, at ang ginang ay buntis noong naiwan siyang nag-iisa. Para mapanatili ang dangal ng pamilyang Song,
Napilitan silang hayaan si Binibini mula sa unang araw ng pagsilang niyo na magpanggap bilang isang lalaki para ipadala kayo sa pag-aaral at kumuha ng pagsusulit sa palasyo. Ngayong nakikita nating malapit na ang edad niyo para magpakasal, hindi natin ito pwedeng ipagpaliban ng matagal dahil baka pagdudahan kayo ng iba. Bakit hindi niyo na lang pakasalan si Quizu para tumahimik na ang mga taong iyon? Kung hindi, baka ang mahal na prinsesa ay... Zhuang Yuan, kung ayaw mo akong maging asawa at makaisa, at kung kahit ang alak na ito ay hindi mo iinumin, talagang labis na masasaktan ang puso ko. Pasensya na po, hindi po ako malakas uminom, kaya isang baso lang po ito. Bilang pagpupugay sa mahal na prinsesa. Nilagyan pala ng gamot ng prinsesa ang alak, naging pabaya ako. Pangungunang, punong ministro. Hindi ko akalaing may nangyari sa aming dalawa. Kapag nakilala niya ako at nalamang babae pala ako, hindi ba't mabubunyag ang sikreto ko? Hindi maaari. Kamalasan ang lumalabas sa hula ko. Ibig sabihin nito ay binabalaan ako ng langit na huwag lumabas ng bahay. Magpapaalam muna akong hindi pumasok ng ilang araw, hindi muna ako pupunta sa Hanlin Academy. Pero ngayong araw po ang inyong unang araw sa tungkulin. Mas mahalaga ang kaligtasan ko. Ipagpapaliban ko muna ng ilang araw. Kapag lumipas na ang gulo, sasabihin ko na lang na mayroon akong sakit na baka makahawa pa. Sige po, Batang amo, Anong kailangan? may ipinadala pong mensahe, ang Hanlin Academy. May mahalaga daw silang pag-uusapan at pinapapunta na kayo agad doon. Para saan ba ang lahat ng ito? Hindi pa rin naliwanagan ang lahat. Bakit narito ang lahat ng mga opisyal? Mukhang hindi kita kilala. Bago ka lang ba? Opo. Ako po si Song Shuyu, nagtatrabaho bilang taga-tipon. Naglabas ng utos si punong ministro kaninang umaga. Gusto niyang makita ang lahat mula sa Hanlin Academy. Kaya naman narito kaming lahat. Ang punong ministro. Pupunta ba si punong ministro dito? Oo. Hindi. Naku, hindi maari. Baka sa isang tingin lang niya ay makilala niya agad ako. Pagbati po, punong ministro. Nandito na ba ang lahat? May kulang pa po na iilan. Kung ganoon, magpadala kayo ng mga tao sa bahay nila. Kahit anong paraan ay gawin nyo. Papuntahin nyo sila rito agad. Masusunod po. Ano ba talagang kailangan niya rito? Magsimula na tayo. Magsilapit po kayo rito at magpakilala ang bawat isa. Ako si Kuang Cheng, mula sa Jiangling Jingzhou. Nagsisilbi bilang taga-inspeksyon. Ako si Zhang Yuansheng, mula sa Jiangyin. Nagsisilbi bilang guro ng palasyo. Ako si Tao Chenki, taga-edit ng Hanlin Academy, at mula ako sa Mingzhou. Ako si Jiao Kun, mula sa Minan, nag-top 1 sa board exam, at opisyal na manunulat sa Hanlin Academy. Ako si Liu Weiming na mula sa Hubei. Ako si Kui Ying, mula sa Yanjiao. Tapos na ako, yari na ako. Ang bagong top 1 scholar, si Song Shuyu. Song Shuyu, Ikaw?
lumapit ka rito? Itaas mo ang iyong ulo. Hindi ko po magagawa yan. Bakit? Gusto mo ba na ako pa ang lumapit sa iyo? Anong nangyayari dito? Paano ito nangyari? Mula po ako sa Hubei. Dapat po ay nagpahinga lang ako sa bahay. Dahil sa mga nalagas kong ngipin, nagbago ang itsura ng aking mukha. Baka po magulat ang sir. Iyukod mo na lang ang iyong ulo. Sa ganitong paraan. At dahil saglit lang kaming nagkita, siguro ay hindi na niya ako makikilala, hindi ba? Mula ngayon, mananatili ka rito. Sasama ka sa lahat sa paggawa ng mga kautusan at sa pagsusulat ng kasaysayan. Tsaka pala, ang mukha mo. Madali pong mawala ang pamamaga ng katawan ko. Ginoong Song, magamay mo muna ang trabaho rito. Hindi nakapagtatakang pinili ka ng mahal na hari bilang nangungunang iskolar. Mas maputi at mas makinis ka pa sa isang babae. Opo. Sa inasal ni punong ministro kanina, akala ko talaga ay pumarito siya sa Hanlin Academy para manakit ng tao. Sa totoo lang, noong mga nakaraang araw ang nakakatakot na taong iyan ay naghahanap ng kung sino sa buong lungsod. Hindi ko alam kung sinong malas ang nagkasala sa kanya dahil kapag nahanap na niya, baka kung ano na ang... Kilala ang ugali ng taong iyon, kapag nahanap niya ang hinahanap niya, higit pa sa kamatayan ang gagawin niya roon. Ang kulungang hawak niya ay mas malala pa sa mga selda ng kagawaran. Masyadong nakakatakot. Ginoong Song, anong nangyayari sa iyo? Wala po ito. Wala po ito. Kasinungalingan lang ang pagbisita niya. Andito siya para hanapin ako at maghiganti sa pambabastos ko sa kanya sa kwarto. Punong ministro. Punong ministro. Punong ministro. Nandito ba ang lahat? Opo. Nasaan na si Ginoong Song? Saan siya nagpunta? Sana ay tulungan ako ng langit, patawarin nawa ako sa kasalanang ito. Mangangako akong mag-aayuno at kakain lang ng gulay 2 beses sa isang buwan. Sir, wala po akong intensyong pumasok sa kwartong ito. Sana po ay maging maunawain kayo at wag na po ninyong pansinin ang isang katulad ko. Sir, matuto po kayong rumespeto. Bakit parang pamilyar ka sa paningin ko? Parang nakita somewhere. Ako si Binibining Pamilyang Song na parito ako ngayon para may iabot sa kapatid ko. Ang kapatid ko ay si Editor Song na bago lang sa institusyong ito. Dahil magkatrabaho kayo at tayong 2 lang ang narito, kung may anumang mangyari sa atin, baka pag-usapan tayo ng ibang tao. Ako, nasaan na ang palda na binili ko para sa asawa ko? Ji Ang Lin. Nandito po ako, boss. Imbestigahan niyo agad ang bagong Zhuang Yuan. Si Pamilyang Song.
Mabuti na lang at matalino ako. Muntik na akong mabuking. Pero kung ganito lang, hindi pa sapat para maalis ang hinala ni Hari ng Impyerno, kailangan ko pa ring humanap ng paraan para mabago ang anyo ko, para maiwasan ang... Prinsesa. Show you. Lumalampas na ako sa limitasyon, karapat-dapat ako sa parusa. Show you. Alam ko na unang araw mo sa tungkulin ngayon, kaya naisipan kong dumaan para makita ka sino ang mag-aakalang magtatagpo tayo rito. Sabihin mo, hindi ba't ito para sa ating dalawa? Ay nakatakdang tadhana? Si Prinsesa ay napakataas ng antas, na hindi kailanman maaabot ni Ginoong Song. Masyado niyo po akong binibigyan ng puri, Prinsesa. Sino ang nagsabing hindi mo ako maaabot? Magpapadala agad ako ng tao para tapusin ang sinumang magsasalita ng masama. Naniniwala akong karapat-dapat ka. Talagang karapat-dapat ka. Song Shuyu, bakit ka biglang umalis nang walang paalam noong araw na iyon? Dahilan para labis akong mag-alala. Kung hindi dahil sa paglalagay mo ng gamot noon, hindi sana ako magkakaroon ng gulo kay buhay na hari ng impyerno. Kapag tinititigan mo ako ng ganyan, nakakahiya tuloy. Prinsesa, si Ginoong Song ay, marami pa po akong kailangang gawin. Gusto ko na samahan mo ako. Sino kay Hanlin Academy ang mangangahas na kumontra? Halika na. Lahat ng ito ay inihanda ko talaga para sa iyo mga kakanin at pagkain. Heto, subukan mo ang mga ito. Ulit na naman? Posible kayang muli niyang nilagyan ng gamot ang loob nito? Prinsesa, mayroon po akong mahalagang gagawin. Hindi po ako makakasama sa inyo. Ipagpatuloy niyo lang po ang inyong pagkain. Patawad po, pero kailangan ko ng mauna. Song Shuyu, huminto ka. Prinsesa. Prinsesa, prinsesa. Huwag na kayong humabol, prinsesa. Shuyu, wag kang tumakbo. Prinsesa, prinsesa. Prinsesa, huwag na kayong humabol. Huwag na kayong umalis, prinsesa. Shuyu. Prinsesa! Prinsesa, huwag na po kayong humabol. Shuyu, Prinsesa, prinsesa. hintayin mo ako, hintayin mo ako. Ano bang klase ng tadhana ito? Ang isa, gustong tapusin ang buhay ko. Ang isa naman, parang gustong lamunin ako. Shuyu, Shuyu. Ikaw, pagbabayarin kita. Maawa po kayo, sir. Isang aksidente lang ang nangyari noon. Wala lang po talaga akong choice noong araw na iyon. Kung may nagawa man po akong mali, sana po ay patawarin niyo ako. Tumahimik ka. Isa kang babae? Patay na. Talagang tapos na ako ngayon. Shuyu. Bakit ba hindi niya ako tinatantanan at sumunod pa siya rito? Shuyu, alam kong pumasok ka sa silid na ito. Songshu, Lord Shi, hindi pwedeng malaman ng iba na isa akong babae. Kaya pakiusap, itago mo ang sikreto ko. bitaw. Ang katawan ko, parang nagre-react na. Ano itong tumutusok sa akin? Song Shuyu, alam kong niyan ka sa loob. Papasok na ako. Pumasok nang walang pasabi si prinsesa sa opisina. Anong kailangan mo? Punong katulong siya. Anong nangyari, prinsesa? Punong katulong siya.
Mahilig pala siya sa kapwa lalaki. Kaya naman pala, sa loob ng maraming taon, wala siyang naging babae sa tabi niya. Pero sobra naman ang gawaing ito at kasama pa si Hanlin Academy. Nadumihan ang mga mata ko sa nakita ko. Salamat sa tulong ni Lord Xie. Ang iyong malaking utang na loob ay hinding-hindi ko makakalimutan. Tuwing kabilugan at bago magbagong buwan, ay magtitirik ako ng insenso para ipagdasal kayo, para gabayan ang inyong kalusugan. Huwag kang masyadong mabilis magpasalamat dahil ang atraso natin ay hindi pa bayad. Sir, noong araw na iyon, wala lang talaga akong magagawa. Simula nang mangyari ang aksidenteng iyon, hindi pa ako kailanman nakaramdam ng reaksyon sa kahit sinong babae. Kung siya ang tanging makakaayos nito, dapat ay sa kanya ako magsimulang kumuha ng lunas. Ang pagpapanggap mong lalaki? Habang ikaw ang bagong top scholar ng emperador, ay isang pagtataksil sa ating pinuno. Ang buong pamilyang Song ay tiyak na madadamay sa iyong kaparusahan. Si punong ministro ay seryoso sa kanyang mga salita at kilala ring malupit na tao. Ngayong hindi pa siya kumikilos, siguradong mayroon siyang kailangan sa akin. Alam kong malaki ang pagkakamali ko. Lord Xie, kung mapapanatili mo po ang aking lihim, handa po akong gawin ang lahat para sa Lord Xie. Handa po akong sumabak sa kahit anong panganib para sa inyo. Sa ngayon, mayroon ng isang bagay na kailangan mong gawin. Binibini, saan po kayo pumunta kagabi? Dahil po ba sa mga trabaho ng Hanlin Academy kaya naging masyadong busy? Busy. Sa araw na ito, talagang napagod ako ng husto at may kinaharap pa akong malaking problema. Sa ngayon, mayroon akong isang bagay na kailangan mong gawin. Magsalita po kayo, sir. Basta kaya kong gawin, gagawin ko ang lahat ng aking makakaya. Kailangan mong gawin ang lahat ng ginagawa ng isang personal na katulong. Ano? Ano po? Basta kailangan ko, dapat ay handa ka agad. Pagsilbihan mo ako sa aking paliligo at pagbihis, at maging sa pagsisilbi sa aking pagtulog. Siyempre, hindi naman ako namimilit. Maaari mo ring piliing huwag gawin ito. Sasabihin mong hindi ka namimilit, ang galing mong magsalita. Kung hindi mo lang hawak ang alas laban sa akin, sa tingin mo ba susundin kita? Binibini, sino po ba ang tinutukoy niyo? Para sa akin, ang titulong top scholar ni Shuyu ay dapat na sa aming si Jin Cheng. Pinag-usapan na natin ito noon na ipapaubaya mo si Jin Cheng sa iyo, pero nanganak ka ng lalaki, ninakaw niyo ang swerte ng anak ko. Napiling top scholar si Shuyu dahil sa sarili niyang pagsisikap niya ito nakuha. Kung magpapatuloy ka sa pagsasabi ng kung ano-ano, huwag mo na akong sundan. Sister-in-law, pasensya na kung hindi maganda ang pananalita ko. Huwag mong damdamin. Ha? Sinasabi ko sa iyo, ang Shuyu na iyan ay mukhang mahina. At gaya ni elder brother, mukhang hindi siya tatagal dito, hinding-hindi niya malalampasan ang aming si Jin Cheng. Masyadong malambot kumilos sa araw-araw, maging sa katanghaliang tapat ay sarado pa rin ang mga bintana at pinto, halatang may itinatago siya. Huwag lang siyang magkamali at mahuli ko siya, oras na masira ang reputasyon niya. Magiging mapapunta kay pamilyang Song, ay mapupunta lahat sa aming si Jin Cheng. Narito na po ang nanay ko at si ikalawang tiyahin pupunta muna ako para makita sila. Madam, ikalawang madam kakarating lang po ni Batang Amo mula sa Hanlin Academy. Medyo pagod siya, kaya naisipan niyang magpahinga muna bago siya magpugay sa inyo, madam. Ayos lang iyon. Narito lang din naman ako para bumisita. Maya-maya, sabihan mo siyang pumunta sa akin para maghapunan. Opo. Tara na. Bakit parang napakahina naman ang katawan mo? Isang araw ka lang sa Hanlin Academy ay pagod ka na agad? Hayaan mong tingnan ka ni ikalawang tiyahin. Sandali. Huwag. Ikalawang madam. Ikalawang tiyahin, anong balita at nagmamadali ka? Na basta-basta ka na lang pumasok nang walang pasabi?
Tirik ang araw pero nakasara lahat ng bintana at pinto mo. Ikalawang tiyahin, akala lang naman niya ay kung napano ka na. Hindi ba't sinabi na niyang hindi maganda ang pakiramdam niya? Shuyu, mabuti na ba ang pakiramdam mo? Mabuti na po ako. Shuyu, dahil nga mahina ang iyong pangangatawan, dapat ay noon pa lang ibinigay na dapat ang trabaho sa Hanlin Academy kay pinsang lalaki. Gusto ko rin sana. Ngunit ang aking jincheng na si pinsang lalaki, kahit ang pagiging scholar ay hindi maipasa, pero ang listahan ng mga babae sa aliwan, mas kabisado pa niya kaysa sa 4 na aklat at 5 klasiko. Totoong isa siyang walang silbi. Ikaw? Kahit paano ay mas maigi na iyon kaysa sa iyo. Nasa tamang edad na pero wala pang balak mag-asawa. Ang dami ng balibalita sa labas na si pamilyang Song na magiting na top scholar daw ay mahilig pala sa kapwa lalaki. Ang tapang mo. Ikalawang tiyahin. Kung hindi mo talaga mapigilan ang dumi ng iyong bibig, wala akong pasubali na pakiusapan ng biyanan ni mga aral para sa kababaihan upang turuan ka ng leksyon. Batang amo, nagpadala po ng imbitasyon ang manorya ng punong ministro. Inaanyayahan po kayo na dumalo sa piging sa hardin ng Liufang. Shuyu, simula noong pumasok ka sa Hanlin Academy, ay nakuha mo na ang paghanga ni punong ministro. Kung alam lang ito ng ama mo na pumanaw na, tiyak na magiging masaya siya para sa iyo. Huwag po kayong mag-alala, Ina. Si Xie Wen lang. May balak kaya siyang gawing hindi maganda? Ruyi, itong piging ni punong ministro ay isang pambihirang pagkakataon. Kung magagawa mong mapansin ni punong ministro, sa hinaharap dito sa pamilyang Song, ay ang ikalawang sangay na ang masusunod. Pero Ina, wala naman po tayong paanyaya. Napakadali lang yan. Ang hardin ng Liufang ay may sariling kuwadra. Pagdating ng oras ay magtago ka sa loob ng karwahe ni Song Shuyu para makasabay sa pagpunta. Sa ganoong paraan ay makakapasok ka sa piging. Sige po. Ginoong Song? Ginoong Song, si punong ministro po ay naghihintay na sa inyo sa mataas na gusali ng Dengfeng. Mangyaring sumunod po kayo sa akin. Tuloy po kayo, Ginoong Song. Sir, Sir, Ano't para kang nagnanakaw dyan? multo. Bakit wala siyang reaksyon? Dahil kaya ito sa kulang sa paglapit? Maliit na aksidente lang. Aksidente lang po. Pasayahin mo ako. Ano po? Kung gusto mong mabuhay, gawin mo ang sinasabi ko. Pasayahin mo ako. Siguradong hindi pa ako gising. Nag-iilusyon na ako. Sa wakas, nahuli rin kita. Hindi na kita hahayaang makatakas. Ikaw. Bakit ko ba laging nararanasan ng mga ganitong bagay? Sakit sa mata nito. Shuyu.
Mahal na prinsesa. Pinagod mo ako sa kahahanap sa iyo. Mahal na prinsesa. Dali, sumama ka sa akin. Shuyu, muli kong nahuli ngayon si punong katulong She na nakikipaglaro sa isang lalaki. Gaya noong araw na iyon sa Hanlin Academy, ang harutan nila sa gitna ng araw ay sadyang walang hiya. Tunay ngang walang hiya iyon. Ilang taon na ang nakararaan, balak sana ng aming ama na ipakasal siya, ngunit magalang niya itong tinanggihan. Hindi ko akalain na may pagtingin pala siya sa kapwa lalaki. Isa pala siyang pusong babae, kaya naman pala ganoon na lamang ang galit niya sa akin. Dahil hindi siya mahilig sa babae, ligtas pa pala ako, hayaan na lamang natin siya para mawala ang kanyang galit. Sinasabi ko sa iyo, noong tinulak ko ang pinto, nakaupo lang siya roon, at ang suot niya ay talagang nakabukas. Marahil, siya ang nasa ilalim sa kanila. May punto po kayo, prinsesa. Dahil sa gwapo mo, kailangang lumayo ka sa kanya. Baka mahawa ka sa ugali niya. Natatakot ako na baka maimpluwensyahan kanya sa masama. Mainitin ang ulo at makitid ang isip. Kaya nararapat lang na lumayo sa kanya. Shuyu, tikman mo ito. Ito ay ipinahanda ko talaga sa kusina ng palasyo para sa iyo. Subukan mo. Oh, bakit hindi ka kumakain? Lagot na. Lord Sia. Gusto ko ring malaman kung ang pagsama ni Ginoong Song sa akin ay may masamang matututunan? Mali po ang narinig niyo, Lord Xie. Ang makatanggap ng payo mula sa inyo, Lord Xie, ay isang napakalaking karangalan para sa akin. Napakabusi niyo sa trabaho, Lord Sia. Paano kayo nagkaroon ng oras? Para makinig ng palihim dito? Dahil pumunta si prinsesa sa hardin ng Liu Fang? Dapat lang naasikasuhin ko siya ng mabuti. Kung hindi ko mapapasaya si prinsesa, iyon ay magiging kasalanan ko. Maayos ang usapan namin ni Shuyu bilang prinsesa. Hindi mo na kailangang manatili rito, umalis ka na. Mahal na prinsesa, dahil mukhang malapit kayo kay Ginoong Song, siguradong kilalang kilala niyo siya, di ba? Siyempre naman. Si Shuyu ay isang tapat na tao, bukas ang kanyang loob, na parang malinis na hangin at maliwanag na buwan, at talagang nakakahanga siya. Tapat nga talaga si Ginoong Song. Isa siyang pambihirang tao. Siyempre. Mahal na prinsesa, Lord Xie, medyo hindi po maganda ang pakiramdam ko. Mauna na po akong umalis. Shuyu. Lord Xie, si Song Shuyu ay nauna ko nang nagustuhan bilang prinsesa. Ganoon ba? Siya. Mukhang may gusto nga siya kay Shuyu. Hindi maaari, kailangan ko siyang protektahan. Hindi ako makapaniwala na isang babae lang ang daling nakakaapekto sa nararamdaman ko. Maaaring dahil kaya ito noong gabing iyon, sa loob ng kuweba. Lord Shi, mayroong isang katulong na narito po para ibalik ang inyong mga damit. Papasukin siya. Sir, narito po ako para ibalik ang inyong damit. Bakit nasa sayo ang mga damit na iyan? Nasaan na kaya talaga si Lord Shi? Ang disenyo na ito, sa buong kabisera, ay tanging si punong katulong She lang ang kayang magburda. Napakaswerte ko naman at nakuha ko ito nang walang kahirap-hirap. Nakita niyo ba si Lord She? Hindi ko nakita. Nakita niyo ba si Lord Xie? Gusto ko lang ibalik ang mga damit sa kanya. Hindi. Song Shuyu,
Nakuha mo pang itapon ang aking mga damit. Ikaw. Halika rito. Sino ang tao rito? Sir. Ilabas niyo siya rito. Opo. Alis. Sir, Sabi ng alis. sir, Kahit na may nararamdaman ako para kay Song Shuyu, pagdating naman sa ibang mga babae, tila ganun pa rin ang pakiramdam ko. Kuya Song, alam ko nang matalino ka noong nag-aaral pa tayo, ngunit ang mapabilang sa top 3 at maging top scholar ay kahanga-hanga. Noong araw na ilabas ang resulta, ang nakababatang kapatid ko ay sadyang pumunta sa kalyeng Zhongchang at sinabing bibilhan kanya, Kuya Song, ng mga bulaklak. Ang kapatid ko na iyon, mas kinakampihan pa ang iba kaysa sa akin, pumasa rin naman ako bilang opisyal, pero hindi ko man lang siya nakitang naging ganoon kasaya. Napakahusay din at talagang matalino si Kuya Lu. Masyado kayong mapagkumbaba. Shuyu, huwag ka nang mahiya. Ngayong ikaw ang bagong top scholar, dapat mo kaming ilibre ng kahit konting alak, hindi ba? Tama iyon. Kung gayon, gagamitin ko muna itong tsaa bilang panghalili sa alak. Sige po. Sige po. Kuya Song, anong nangyari sa iyo? Wala ito. Bata, pagsilbihan mo ng tsaa si Ginoong Song. Oo, ikaw nga. Song Shuyu, Saan galing ang katulong na iyan? Napakawalang galang, nagawa niya pang tawagin sa pangalan si Ginoong Song. Siguro naman na isa lang siyang tao na walang maayos na pinag-aralan, kaya Kuya Lu, huwag ka nang magalit. Hindi mo kailangang mainis. sinong sinasabi mong walang pinag-aralan? Ano sa tingin mo ang lugar na ito? Para magwala ka ng ganyan? Maglagay ka na ng tsaa. Bakit naman mayroon si Hardin ng Liu Fang na isang katulong na napakabastos? Umalis ka na rito. Bakit may sugat dito? Isang malaking lalaki tapos nasusugatan ng ganito. Baka kung anong nakakadiring sakit yan. Heto ang bagay sa'yo at huhubaran kita ng balat. Anong nangyayari dito, Ginoong Song? Masyado kang maingay, wala kang modo. Nadapa lang naman ako kanina sa hardin at nasugatan ang palad ko sa matatalas na bato, kaya ito nabahiran. Hangal, kung ayaw mong masira ang pangalan mo at mapalaya sa pamilyang Song, tumahimik ka na lang. Isa kang katulong sa Liufang Garden. Wala sana akong pakialam sa iyo. Pero ngayon, ang punong ministro ang nag-oorganisa ng piging dito. Napakabastos mo. Ilang beses mo nang sinalungat ang mga opisyal, ang talas ng dila mo, ang kawalan mo ng pagpapalaki. Wala kang karapatang manatili rito. Kayo. Paalisin siya sa Liufang Garden. At kung magtanong man ang may-ari, sabihin niyo lang ang totoong nangyari. Ikaw? Bitawan niyo ako. Alis! Bitawan niyo ako. Kuya Song, kamusta ang sugat mo? Magpatingin ka na sa doktor para hindi yan maimpeksyon. Aalis na po muna ako. Pasensya na kayo. Hindi na ako pwedeng manatili pa rito. Kailangan ko nang umalis agad. Binibine, Dinatnan na po ako. para kay Binibini. Akala ko ba tuwing ikasyam na araw ng bawat buwan, bakit ang aga nito ngayon? Hawakan mo muna ito pampainit. Ipaglalaga po kita ng tsaa na may luya. Bakit $50 lang ito? Sabi po ng panig ni unang madam, ang handaan para sa pagpapakasal ni nakatatandang Panginoon ay ginawa na noong nakaraang taon. Kung balak niyo pong ulitin ito ngayong taon, kailangan niyo na po itong bayaran gamit ang sarili niyong pera. Nung naging top-notcher si Song Shuyu, gumastos kayo ng ilang daang dolyar. Pero pagdating sa kinabukasan ng anak ko, ni $1 ay ayaw niyong maglabas dahil sa paboritismo niyo? Paano mo papamamahalaan ang pamilyang Song? Inay, Bakit nagkaganyan ang itsura mo? sinaktan ako ni Song Shuyu sa harap ng maraming tao
At ipinatapon pa ako palabas ng hardin ng Liufang. Tignan niyo ang mukha ko at ang mga kamay ko. Nagawa kanyang saktan? Talagang lumalabis na siya? Madam, bumalik na po si ikalawang batang Panginoon. Sabi ng mga tauhan sa ibaba, parang hindi maganda ang pakiramdam niya. Putlang-putla ang kaniyang mukha. Pagbalik niya sa silid, nagkulong agad siya at hindi lumalabas. Hindi rin siya pumunta para bumati kay unang madam. Inay, noong nasa hardin ng Liufang kami, nagkaroon ng dugo ang ibabang bahagi niya at kumalat ito sa upuan. Magsasalita pa lang sana ako nang saktan niya ako agad. Mayroon siyang itinatago. Siguradong mayroon siyang nakakahawang sakit. Sakit? Mamay Leo, pumunta ka sa labas at bumili ng isang bagong katulong na hindi pamilyar ang mukha at ipasok siya sa panig ng panganay. Masusunod po. Sa pagkakataong ito, kahit gaano pa kahigpit ang pagbabantay sa kabilang bahay, hahanapin ko pa rin ang butas niya at re-resolbahin siya. Sir, bakit niyo ba ako pinasusuot ng damit babae? Ano ba talaga ang binabalak niyo? Natatakot ka ba? Noon sa harap ko, kung makaasta ka at magmayabang, napakalakas ng loob mo. Aksidente lang ang nangyari noon. Sinisigurado ko sa inyong hindi na mauulit iyon. Ibubura ko na iyon sa isip ko ng tuluyan. Kaya huwag na kayong mag-alala. Sabi mo noon, kahit anong mangyari ay susunod ka. Maliban sa pananakit sa iba o sa anumang bagay na labag sa batas. Nagkaroon ka ba ng maling akala na pwede mo akong tawaran? Gusto mo bang? Tapusin na lang kita agad? Sir, itong pagpunta natin dito, siguro naman ay hindi para lang ipakita ang kapangyarihan nyo sa akin. Palagi na lang kayong nananakot. Duwag lang po ang inyong tauhan. Kapag may nangyaring masama sa akin, hindi na ako makakapagsilbi sa inyo. Mautak ka talaga. Parang isang maliit na soro. Susuriin natin ang bangko ngayong araw. Ipakita mo sa akin ang galing mo bago ko pagpasyahan kung mananatili pa ang buhay mo sa katawan mo. Ganito kalaking halaga? Ang mga ilegal na bangkong ito ay pagmamay-ari ni Prince Yan. 3 taon na ang nakararaan, nadiskubre ng mga tauhan ko na ang pagtatago ng pera rito ay may tubo na 50% mas mataas kaysa sa iba. Subalit, rehistrado ang lahat ng kanilang mga tauhan, hindi sila maaaring gayahin. Ano ang plano mong gawin? Ang iyong pagkakakilanlan sa ngayon ay asawa ng isang mayaman na negosyante na may malaking halaga ng pera na kailangang ideposito sa bangkong ito. Gamit ang iyong pagkatao bilang babae, tingnan natin kung magagawa mo silang mapanatag upang makakuha ka ng impormasyon tungkol sa kung paano sila magkwenta ng tubo. Boss, balita ko ay dito sa inyo ay napakataas ng ibinibigay na interes. Totoo ba iyon? Sino ang nagpakilala sa iyo rito? Habang kumakain ako sa pavilion ng Fangchun, narinig ko lang ito sa iba. Kailangan ba talaga na may magpakilala sa akin? Naku, ano nang gagawin ko? Wala pong nagpakilala sa akin. Dati ay kailangan talaga iyon, pero magkano ba ang idedeposito mo? $500? O $5,000? $50,000. $50,000 po? Iyong $5,000 po kasi ay kulang pa para sa pabor ng aking asawa para lang pagurin ang sarili niya. Maaari po bang malaman kung ano ang negosyo ninyo? Ang aming pamilya po ay nasa pangangalakal ng mga katad. Ipagpaumanhin po, ikinalulugod ko po kayong makilala.
Nalaman mo ba? Mali ang paraan ng pagkwenta nila. Siguradong ginamit nila ang pera ng mga parokyano para sa isang masamang negosyo, kaya nagawa nilang kumita ng 50% sa loob lang ng maikling panahon. Kung hindi, magmumukhang kawanggawa lang ang bangkong ito. Nakita ko rin ang mga record na tiningnan niya, ang mga perang inilalabas. Karamihan sa mga iyon ay napunta sa Longjiao at Changting. Ang dalawang lugar na iyon ay mayaman sa bakal at asin. Naalala mo agad ang lahat ng iyon? Inakala niya na dahil binuklat niya iyon ng mabilis, ay hindi ko na matatandaan. Pasensya na pero sadyang matalas ang memorya ko. Matalas ang memorya. Dahil napakagaling mong umalala, sigurado akong maraming bagay. Ang nakatanim na ng malalim sa isipan mo? Sa pakikipag-usap sa taong ito, isang maling salita lang at siguradong katapusan ko na. Ang anumang bagay na pinapalimot sa akin ng mahal na opisyal ay tiyak na wala na akong maaalala kahit kaunti. Kung ganoon, sabihin mo sa akin, ano ang layunin nila sa pagpapadala ng mga gamit sa dalawang lugar na iyon? Tingin ko ay isa itong iligal na bentahan. Kung gusto mo ng patunay, tiyak na may makikitang ebidensya sa palasyo ng prinsipe si... Nasaan ang ginang kanina? Hanapin nyo. Sabi ng may-ari, huwag nating hahayaang makatakas ang malaking isdang iyon. Naroon siya. Tara na. Mahal na prinsesa! Sandali lang. Teka lang. Nagpupugay po ako sa inyo, mahal na prinsesa. Napaka. Ganda mo. Mas maganda ka pa kay Song Shuyu. Si Song Shuyu po ay ang aking kuya. Kaya naman pala. Kaya pala magkamukha kayo. Muntik na rin akong malito. Kayong mga mula sa pamilyang Song, lahat kayo ay magaganda. At magaan ang loob ko sa iyo. Mula ngayon, nasa ilalim ka na ng proteksyon ko. Kung mayroon mang mangahas na maapi sa iyo, pumunta ka agad at sabihin sa akin, ako na ang magpaparusa sa mga bastos na asong iyan. Mahal na prinsesa, ang magsalita ng masama sa harap ko, hindi ba parang hindi yata tama? Tapatan na lang tayo. Bilang prinsesa, ang ganitong katapat na komento ay nararapat lang na sabihin ng hayagan. Ano ang gagawin niya? Dahil narito rin naman ang kapatid na babae ni Ginoong Song. Bakit hindi natin yayain si Ginoong Song na makipag-inuman sa atin? Mahal na prinsesa, ano sa tingin mo? Hindi pwede. Sige ba? Hindi po ito maganda. Bakit kailangang sumigaw ng ganyan kalakas? Bakit mo kailangang magsalita ng ganyan kalakas? Hindi po sanay uminom ang kuya ko. At baka sa harap ni punong ministro ay mapahiya lang siya. Kaya mas mabuti na huwag na lang siyang tawagin. Tama ka. Mahilig sa kapwa lalaki si Xie lang. At ang pagbanggit kay Shuyu sa oras na ito ay tiyak na may masamang balak. Tama ang sinabi mo. Huwag na nga nating tawagin ang kuya mo. At saka hindi rin angkop na magkasama kayo ng mag-isa. Hindi iyon tama. Tara na, dadalhin kita sa Wanbao Pavilion. May mga bago silang dating na alahas at mga tela roon. Tara na. Ginamit lang ako pagkatapos ay binaliwala. Napakasama talaga. Mahal na prinsipe, siguradong hindi po ako nagkakamali. Ang babaeng iyon ay kamukhang-kamukha ni Song Shuyu at nakita silang magkasama ng punong ministro malapit sa bangko. Hindi ito basta pagkakataon lang. Kung ganoon, may ipagagawa ako sa iyo. Gusto kong personal na imbitahan si punong katulong Xie sa isang salo-salo at ang isa pang paanyayang ito ay ipadala mo sa Song Residence. Masusunod po. Maganda rin ang isang ito. Subukan mo. Maraming salamat po, mahal na prinsesa. Huwag ka nang masyadong mahiya sa akin. Dahil kapatid ka ni Shuyu, ituturing na rin kitang parang sarili kong kapatid. Hinding-hindi po maaari. Kagalang-galang ang inyong katayuan bilang prinsesa, at ang isang hamak na tulad ko ay hindi nararapat maging kapatid nyo.
Kaya nga ba't sinasabi ko na talagang magkapatid kayo? Dahil magkatulad kayong magsalita. Kapag mas marami akong sinasabi, mas lalo lang akong magkakamali. Kailangang makahanap ako ng dahilan para makaalis na. Tikman mo ito. Ikaw at ang iyong kuya ay talagang magkamukha, pati na rin sa inyong mga nakasanayan. Dahil siguro po sa tagal naming magkasama, kaya marahil may mga pagkakatulad kami. Mahal na prinsesa, medyo huli na po ang oras. Marahil ay kailangan ko na pong bumalik. Huwag kang magmadali. Mamaya ay ako mismo ang maghahatid sa iyo. Miss Song, hinihintay na po kayo ng Ginoo sa labas. Ako na ang maghahatid sa kanya pa uwi. Prinsesa, sinabi po ni Lord Xie na dahil siya ang nag-anyaya sa kanya na lumabas, siya rin dapat ang maghatid sa kanya pa uwi. Kung hindi ay mahihirapan siyang magpaliwanag kay Ginoong Song. Hindi magandang makipag-away ako kay Shewen lang, ngunit pakatandaan mo ito, sabihan mo ang iyong kuya na lumayo sa kanya. Dahil ang taong iyon ay kakaiba ang hilig sa kapwa lalaki. Salamat po sa paalala, mahal na prinsesa. Tiyak pong sasabihin ko ito sa aking kuya. Sige, maaari ka na ring umalis. Maraming salamat po, sir, sa pagligtas sa akin. Ang mahal na prinsesa ay masyadong paborito ng mahal na hari, kaya naging masyado siyang makasarili. Kung palagi kanyang pupuntahan para guluhin, maaari mo akong gamiting dahilan para iwasan siya. Pero, paano kung makaapekto ba ito sa inyo? Wala akong pakialam sa sasabihin ng ibang tao. Sabi nila, hawak niya ang buong palasyo at napakalupit niyang tao. Lahat ng mga kumukontra sa kanya ay palihim na pinaparusahan at nawawala. Ngunit ang pinakakalaban niya, ang opisyal na si Yushi Dafu, ay maayos pa ring namumuhay hanggang ngayon. Anong uri ba talaga siyang tao? Pasensya na. Sir, ayos lang po ba kayo? Ayos lang ako. Binibini, anong nangyari sa inyo? Bakit ang pula ng mukha nyo? Wala ito. Bilisan nating maghanap ng lugar para makapagpalit ng damit. Binibini, Sir, may paanyaya pong dumating galing kay palasyo ng Prinsipe Xian. Si palasyo ng Prinsipe Xian. Ang mga sayaw na ito ay napakaganda at nakakaakit. Uminom tayo. Alak kasama ang magandang dilag habang tumitingin, mas sumisigla. Napakasaya. Tapos na agad? Nabalitaan ko nung nakaraan na si Lord Xie ay nasaktan. Kumusta na siya ngayon? Ang tungkol sa pagkakasakit ni Shewen lang ay hindi naman kumalat. Posible kayang noong nasaktan siya sa loob ng kuweba ay kagagawan ni Prince Xian? Salamat po sa pag-aalala, mahal na prinsipe. Maayos na po ako. At dahil din sa pangyayaring iyon, naging mapalad pa rin ako sa kabila ng lahat. May maganda pang nangyari? Natuklasan ko ang ilang lihim na bangko sa kabisera. Ang mga ilegal na lugar na iyon ay gumagamit ng matataas na interes para akitin ang mga tao na mag-ipon, tapos ay ginagamit ang pera sa ilegal na kalakal. Kalahating oras ang nakalipas, ang mga tauhan ni hukuman ng Dali ay sumugod at dapat ay tapos na silang samsamin ang lahat. Sa pagtantya sa pera, aabot ito sa mahigit ilang daang libong dolyar. Ang husay mo talaga, Lord Xie. Sobra po kayo sa papuri. Ginagawa ko lang ito para matulungan ang mahal na hari. Baka kahit si Prince Xian mismo ay hindi inasahan na ang inakala nilang bangketeng Hongmen sa huli ay nadaya ni Shewen lang gamit ang ibang pakay para ipasara ang kanilang bangko
at kailangan na lang niyang lunukin ang kanyang galit. Napakabangis. Ginoong Song, balita ko ay kayo ni Lord Xie? Ay matagal nang magkakilala? Paano po akong hindi kagalang-galang na opisyal makakapantay sa inyo, mahal na punong ministro? Ang chismis na humahanga sa iyo si Prinsesa ay totoo naman siguro, hindi ba? Sobrang bait po ni Prinsesa, ngunit hindi po ako karapat-dapat. Sa taglay mong itsura, kung babae ka lang, siguradong pati ako ay mahuhulog sa iyo. Lord Xie, hindi ba tama ako? Mahal na hari, ang Ginoong Song ay si Ginoong Song. Itinalaga siya ng ating emperador, kaya baka hindi po tama ang biro mong iyan. May mapapangasawa na ba si Ginoong Song? Wala pa po. Noong kasing edad mo lang ako, ay marami na akong naging asawa. Gawin natin ito, kumuha lang ako ng mga bagong dilag sa mansyon at ibibigay ko sila sa iyo ngayong araw. Mahal na hari, mukhang hindi po yata tama iyan. Bakit hindi tama? Hanggang ngayon ay hindi ka pa kasal, kahit isang babae sa tabi mo ay wala ka pa. Kung tatanggihan mo pa ang mga dilag, ay siguradong pag-uusapan ka ng mga tao. Kung mayroon mang lihim na dahilan, ay maaari kitang tulungan at magpapatawag ako ng manggagamot sa palasyo para suriin ka. Ngayong taon, palihim nang nag-recruit ng maraming tao si Prince Xian. Kung tatanggi ako, parang sinabi ko na rin kay Prince Xian na kampi ako kay Xie Wenlang. Salamat po sa inyong kabutihan, mahal na hari. Maraming salamat po rito. Huwag kang mag-alala, Ginoong Song. Nakapaghanda na ako rito ng mga kwarto para sa inyo. Kaya rito na kayo magpalipas ng gabi. Ginoong Song, halika rito. Ginoong Song, tikman mo po ito. Hindi. Hindi na kailangan. Ginoong Song, uminom ka pa ng isa? Halika. Sapit na po. Totoong hindi ko na kayang uminom pa. Ayos lang kung malasing ka, kayong dalawa. Ihahatid niyo si Ginoong Song para makapagpahinga. Siguraduhin ninyong mapagsilbihan niyo siya ng maayos. Dahil kapag hindi siya nasiyahan, malilintikan kayo sa akin. Opo. Tulungan niyo ako, bilis. Lord Xi, tinatagayan kita. Nakakahiya naman po. Ako dapat ang magtagay sa inyo. Xie Wenlang, talaga bang hindi mo ako tutulungan sa ganitong sitwasyon? Sandali. Wala na ako sa espiritu ng alak. Lumabas muna kayo. Ginoong Song, hayaan niyo na kaming magkapatid na pagsilbihan kayo ng mabuti. Teka lang. Sandali. Mahal na hari, masyado na akong maraming nainom. Kaya kailangan ko nang magpaalam. Sapat na rin ang nainom ko. Kayong mga naroon, ihanda si Lord Xie para makabalik sa kwarto. Mukhang napapansin na ni Prince Xian na maaring babae si Song Shuyu, kaya paulit-ulit niya itong sinusubukan. Sandali. Mabuti naman. Binibini, balak mo ba talagang dalhin ang bagay na ito sa palasyo ng Prinsipe Xian? Hindi mahuhulaan ang ugali ni Prince Xian. Walang nakakaalam kung ano ang kanyang pinaplano. Halika rito. Tulungan mo akong itali ito. Opo. Mayroon na akong minamahal at maliban sa kanya, hindi ako lalapit sa sinumang babae. Kaya huwag ninyong asahang mabababoy ang dangal ko. Pagdating ng mga susunod na araw, kaarawan na ni Shuyu, ano kaya ang magandang iregalo sa kanya? Mataas po ang katayuan ni Prinsesa, kaya kahit ano pong ibigay niyo kay Ginoong Song ay ituturing niyang malaking biyaya. Hindi dapat ganyan ang mag-isip. Kung ako ay gagamit ng aking titulo bilang prinsesa para ipitin siya, baka mas lumala lang ang sitwasyon. Kailangang ibigay ko sa kanya ang gusto niya talaga. Mahal na prinsesa? May masamang nangyari po, mahal na prinsesa?
Hindi po maganda ito, mahal na prinsesa. Nasa palasyo ng Prinsipe Xian po si Ginoong Song, tinanggihan niya po ang pagsisilbi ng 2 dilag. Sabi po niya ay may napupusuan na siya at mananatiling tapat at malinis ang puso para sa kanya. Ano? Ang lakas ng loob ni Prince Xian na gawin iyon, paniguradong hindi magiging kalmado ang gabing ito. Song Shuyu, Prinsesa? kayo. Ikaw, magsilayas kayo. Opo. Sabihin mo sa akin, sino ba talaga ang babaeng minamahal mo? Prinsesa, kailan pa po ako? Hayop ka! Prince Xian, ginamit mo pa ang kamay ni prinsesa para sirain ako. Mahal na prinsesa, nagkakamali po kayo. Ayaw ko lang talagang pagsilbihan nila, kaya naman. Kapag hindi mo nilinaw sa akin ito, ako? Oh, hindi ako aalis dito. Mahal na prinsesa, huwag niyo po iyang gawin. Kapag nanatili kayo rito at kumalat ang balita, masisira ang inyong reputasyon. Ibig bang sabihin nito, ako pa rin ang pinakamahalaga para sa iyo, di ba? Lalabas muna ako. Harangin niyo siya. Pigilan niyo siya. Shuyu, huwag kang aalis. Shuyu, huwag kang tigil. Prinsesa, mag-ingat ka. Sinong nangangahas na pumasok sa palasyo ng hari? Anong nangyayari? Nangahas kayong pumasok sa palasyo. Dakpin niyo silang lahat. Masunod po. Sandali lang. Lord Xie, nanggulo ka sa loob ng aking palasyo. Ano ba talaga ang iyong pakay? Narito ako para protektahan ang kaligtasan ng mahal na prinsesa. Kung hindi dahil sa akin, baka kailanganing magmadali ng hari sa palasyo ngayong gabi para ipaliwanag sa mahal na hari kung bakit ang mahal na prinsesa ay nasugatan dito sa loob ng iyong pamamahay. Ikaw? Imperial Uncle, tama siya. Si Lord Xie ay narito para protektahan ako. Shuyu, Prinsesa, mukhang nalason si Ginoong Song. Dadalhin ko muna siya para malunasan. sige, bilisan mo. Nasa labas ang mga tao ko, huwag kang mag-alala. Ang pinakamahalaga sa ngayon ay ang gamutin muna ang iyong sugat. Huwag kang tumingin. Pagdating sa kaligtasan, hindi na muna dapat isipin ang limitasyon sa pagitan natin. Dahil sa higpit nito, hindi maayos ang daloy ng iyong dugo. Kaya kailangan nating alisin ang mga ito. Kung mabubunyag man ako ngayong araw, nakikiusap po ako, mahal na opisyal. Itapon niyo na lamang ako sa bangin upang masiguro ang kaligtasan ng buong pamilya ko. Magtiis ka muna. Huwag kang magmadali, prinsesa. May alam naman si Lord Xie sa panggagamot, pero syempre hindi siya kasing bihasa ng mga manggagamot ng palasyo, kaya naman natural lang na mabagal ang lahat. Bumalik ka agad sa palasyo. Papuntayin mo dito ang mga manggagamot. Opo. Sabi nila, hindi kailanman nakita ni ang inyong kamahalan na nagpakita ng labis na pagmamalasakit si Lord Xie kanino man. Mukhang hangang-hanga nga siya rito kay Top Scholar Song. Bakit po bigla na lang kayong pumasok sa opisina ko, prinsesa? May kailangan ba kayo? Ang tanga ko talaga. Paano ko hinayaang magkasama silang dalawa sa iisang silid? Hindi ito maaari, napakadelikado na ng sitwasyon ngayon.
Prinsesa, Ikaw? Kayong dalawa. Ano bang nakita ni Prinsesa? At bakit gulat na gulat siya? Buisit, Bilis, magsuot ka na ng damit. paano nakapasok doon si Prinsesa? Ano nang gagawin natin? Ngunit masyadong malala ang tinamong pinsala ni Ginoong Song, ipapaubaya ko na muna ito sa amain. Sirain ang pinto. Amain, kanina, natatakot lang ako na baka mahipan ng hangin at lamigin si Shuyu, kaya dahil sa pagmamadali ay naisara ko ang pinto. Ano bang kailangan niyo, Amain? At nagdala pa kayo ng maraming tao rito. Nag-aalala ba si Imperial Uncle sa kaligtasan ni Ginoong Song? Ayos lang naman ako. Pumunta ako para dumalo sa handaan, pero hinarap ako ng isang pag-atake. Tila ba sa mansyon ni Imperial Uncle, masyadong delikado ang paligid. Para sa akin, mas mabuti pang umuwi na ng maaga si Shuyu, dahil baka hindi na natin alam kung sa kinabukasan ay magiging ligtas pa siya. Aalis na tayo. maraming salamat po kay Prinsesa. Niligtas mo ako ngayong araw. Ituturing ko itong bayad sa iyo. Bumalik na tayo sa palasyo. Ihahatid muna kita pabalik? Nagbigay muna si Prince Ishan ng isang magandang babae. Pagkatapos ay ginamit niya ang kamay ni Prinsesa, mukhang tungkol sa aking pagkakakilanlan, ay nagdududa na siya. Sa ugali niya, paniguradong susubukan pa niya ako. Napakatuso niya. Kanina pa si Prinsesa kay palasyo ng Prinsipe Xian at hindi pa nagsasalita ng malinaw. Marahil ay may sarili rin siyang binabalak. Sa ugali ni Prinsesa, kahit pa mabunyag ang lihim, paniguradong pupunta muna siya rito para hanapin ka. Narito na po si Prinsesa at isang malaking karangalan para sa Song Residence ang iyong pagbisita. Nasaan ang tinitirhan ni Song Shuyu? Mahal na prinsesa, may sakit at nagpapagaling po si Shuyu at hindi po siya makabangon sa kama. Dahil mataas po ang inyong posisyon, maaari po bang maghintay na gumaling muna siya bago siya mismo ang magtungo para magbigay galang sa inyo? Hindi lang ako narito para makita siya, ngunit gusto ko rin siyang tanungin ng personal kung alam ba niya ang magiging kahihinatnan ng panloloko sa isang prinsesa na gaya ko. Prinsesa, Song Shuyu, napakalakas ng loob mo. Nagawa mo pang magsinungaling sa harap ko. Wala pang sinuman ang nangahas na paglaruan ako ng ganito. Alam ko pong nararapat lamang akong parusahan. Ngunit wala po akong intensyong paglaruan ng prinsesa. Talaga pong mayroon lamang akong mabigat na dahilan na hindi ko maiwasan. Nabigo ko ang inyong tiwala sa akin, kaya hindi rin po ako makatulog sa gabi. Lahat ng kasalanan ay nasa akin lamang, kaya nakikiusap po ako sa prinsesa, huwag na pong idamay ang ibang tao sa pamilyang Song. Iyan lang po ang lahat ng narinig ko. Kailan ba hindi naging mapagparaya si Prinsesa kay Song Shuyu? Lagi naman siyang matiyagang sinusuyo, ngunit sa pagkakataong ito, ay nagawa niyang magpakita ng ganoon katinding galit, siguradong may nagawa siyang mabigat na kasalanan? Noong nandoon tayo sa pavilion ng Liu Fang, nasugatan siya sa ibabang bahagi ng katawan at may dumi sa bangko, magsasalita pa lang sana ako nang saktan niya ako, siguradong may itinatago siya. Ngayong naiisip ko na, noong isilang siya, ay hindi ko nga pala siya nakita ng sarili kong mga mata. Ang bakuran ng unang asawa ay masyadong mahigpit ang bantay, at ang kanyang katawan, kumpara sa ibang mga lalaki, ay tila mas mahina. Paano kung
Paano kung totoo ang hinala ko? Isang napakabigat na kasalanan iyon sa buong pamilya. Mahal na prinsesa. Prinsesa, mag-ingat po kayo. Song Shuyu, akala mo ba ay hindi ko kayang gawin ito? Binibini, Kahit ano pa ang iyong katayuan, ngayon ay hinding-hindi kita mapapalampas. Ikalawang madam, ano pong gagawin ninyo? Umalis ka. Ikalawang madam, huwag po. Subukan mong gumalaw muli. Shuyu, anong ginagawa mo? Tina ay lagi na lang ganito. Pumapasok ng walang paalam sa kwarto ko. Hindi nakikinig sa utos. Iniisip niyo ba na madali lang akong kalabanin? Pumasok lang ako rito para sa pinsan mo? Para kumuha lang ng ilang libro? Opo, naging bastos nga si Tina. Pero ang kutsilyong iyan ay nakatutok sa leeg ng iyong nakatatanda, hindi ba't sobra na iyan? Sa loob ng maraming taon, kailanman ay hindi ka pinabayaan ng Song resident. Pero ikaw, hindi ka mapakali araw-araw. Kung hindi ka pupunta sa panig ng ina ko para gumawa ng kung ano-anong kwento, papasok ka rito sa bakuran ko para diktahan ako sa dapat kong gawin. Parang gustong-gusto mong ipakalat ang mga sikreto ng Song residence upang ang lahat ng tao sa kabisera ay pagtawanan tayo. Ginawa ko lang iyon para sa ikabubuti ng pamilyang Song. Ang lahat ng iyon ay dahil sa iyo. Masyado kang matigas ang ulo. Sa klolo, sasaktan niya ako. Ang manakit ng kamag-anak ay paparusahan ng langit. Tulungan niyo ako. Hindi mo ako kayang tapusin. Totoo na hindi kita pwedeng tapusin dahil masisira lang ang pangalan ko at madadamay lang ako sa gulo at baka makasama pa ito sa pamilyang Song. Sa pinapakita mong pagkabaliw, kapag kumalat ito, hindi ko alam kung anong sasabihin ng ibang tao, wala kang utang na loob. Kapag nakarating ito sa Hanlin Academy, bilang isang bagong opisyal, siguradong hahanap sila ng paraan para hiyain ka. Sasabi ko sa'yo, ang nangyari ngayong araw. Tama ang sinabi ni Tina. Ang mga nangyari ngayon ay hinding-hindi dapat kumalat. Kaya ang pinakamagandang paraan ay ang itikom ang bibig mo. O kaya naman, ang lahat ng mga tao niyo sa ikalawang sangay ay kailangang parusahan. Masama iyan, lumalabag ka sa batas. Kung gusto ko kayong mawala, maraming paraan ng hindi nagbabakasan ng dugo, pagkakasakit, pagkalunod, o ang madaanan ng mga kriminal habang naglalakbay. Ikaw at ang iyong walang silbing anak, subukan nyo kung kaya nyo. Baliw ka? Baliw. Isa kang baliw? Isa kang baliw? Baliw na siya? Baliw? 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 Pero nagpapatunay lang ito sa aking hinala. Sa pagtatago mo ng sikretong iyan, mabuti pang mawala ka na lang. Bilisan mo nang mawala. Ang pamilyang Song na ito ay magiging sa anak ko na? Punong Ministro, ano po ang dahilan at ipinatawag niyo ako? Maupo ka. Sir, pinahanap niyo po ako ngayon. Hindi po ba para pagsilbihan kayo? Bawal magsalita habang kumakain. Inumin mo ang sabaw. Sir, Gamot iyan na gawa ng mga doktor sa palasyo. Inumin mo 3 beses sa isang araw para mabilis maghilom ang iyong sugat. maraming salamat po, sir. Ito naman ay insensong pampakalma. Siguradong kailangan mo iyan ngayon. Nag-aalala lang po ako.
kay prinsesa. Ang prinsesa ay sadyang tapat at palaging prangka. Ngayong tumatanggi siyang makita ang kahit sino, halatang masama pa ang kanyang loob. Song Shuyu, naging tapat ako sa iyo, ngunit binigo mo ako? Kung hindi madadamay ang aking pamilya, handa po akong tanggapin ang anumang parusa ng prinsesa. Ikaw, talagang ginagalit mo ako ng husto. Hindi na kita kakausapin kailanman. Lahat ng ito ay dahil sa akin. Magiging maayos din ang lahat. Huwag kang mag-alala. Hindi ko hahayaang mapahamak ka. Akala ko ay nagbago na ang ugali niya, ngunit gusto niya pa rin na ako lang mag-isa ang magsilbi sa kaniya at kailangan pa magpalit ng damit. Hay nako, anong klaseng ugali yan? Natural lang po dahil si Songda. Napakapaborito po kayo, Miss Song, ng ating Panginoon. Paborito? Nung dumating po kayo, dapat ay napansin nyo na nakaunti lang ang nagsisilbi sa bakuran na ito. Lalo na sa loob ng kwarto ni Sir. Ako lang mag-isa. Parang ganoon nga. Nitong mga huling beses na naparito ako, wala akong masyadong nakitang katulong. Akala ko pa naman ay totoo ang sinasabi ng mga tao sa labas. Na ang Grand Secretary ay abusado at magarbo. At malupit din po ba? Balita rin po sa labas na ang matalinong iskolar ay nakakuha ng suporta ni Prinsesa, kaya siya agad nagkaroon ng mataas na posisyon. Sige na, wag na itong pag-usapan. Hindi dapat pinaniniwalaan agad ang mga sabi-sabi sa labas. Sa totoo lang, napakapait ng pinagdaanan ni Sir. Pinaboran ng tatay niya ang ibang babae kaysa sa sariling asawa at nang mamatay na ang ina niya, iniwan na lang nila ang Sir dito sa liblib na bahay na ito. Ang taon na iyon, 12 taong gulang pa lamang siya. Ang kinakain niya ay mga tirang pagkain. Kahit ang ibang mga anak sa labas ay nagagawa siyang apak-apakan. Miss Song? Miss Song? Nakikinig po ba kayo? Miss Song? Hindi po kayo naniniwala, Miss Song, hindi ba? Kapag sinabi ko ang mga ganitong bagay, mahihirapan talagang maniwala ang ibang tao. Pero ang ating boss ay tiniis ang lahat para makarating dito. Kung hindi lang po sila takot sa sasabihin ng ibang tao, baka kahit ang pagpasok sa paaralan ay hindi pa ipinahintulot kay Sir. Nang makapasa na po sa mga pagsusulit, pinutol na ni Sir ang ugnayan sa kanyang pamilya, naglingkod sa ilalim ng dating Grand Secretary. At pagkatapos ay nakuha ang tiwala ng mahal na hari, kaya binigyan siya ng sariling palasyo. Doon pa lang po siya nagkaroon ng tunay na tahanan. Hindi ko akalaing ang nakaraan niya ay ganito pala kahirap. Kung tapos na kayo dyan, pumasok na kayo at magsilbi. Halina po kayo, Miss. Ang taong katulad niya, paanong maiintindihan ang tunay na pagmamahal? Kulang lang siya sa utusan, napakapihikan pa at ang daming hinihingi, at talagang ako pa ang kinititiman. Tubig? Ihanda ang tinta. Matatagpuan ang Longjiao sa Timog Silangan, mababa ang lupain dito. Kaya naman tuwing darating ang tagsibol, nagkakaroon lagi ng baha. Pero 5 taon na ang nakakalipas, hindi ba nagpadala na rito ng mga tauhan mula sa Departamento ng Paggawa? Bakit may petisyon pa rin tungkol sa pagbaha? Totoong may ginawang mga daluyan ng tubig, ngunit dahil sa sobrang lakas ng buhos ng ulan ngayong taon, binaha pa rin ang ilang bahagi nito. Hindi dapat ganoon. Base sa katangian ng lupa sa Longjiao, ang pinakamabilis na paraan ay idirekta ang mga daluyan patungo sa ilog. Kahit ang Fengzhou na siyang pinakamaulan na lugar ay hindi binabaha, kaya bakit ang lugar na ito? Sa tingin mo, saan ang naging problema? Ang lalim ng mga daluyan ng tubig, pati na rin ang bilang nito, may mali. Isang ginoong sadyang kay Gara. Walang katulad ng iyong kagandahan. Kaya pala lahat ng kababaihan kapag nakita si Young Master Song ay nahuhumaling habang buhay. Ginoo, tulungan mo ako. Matatapos na ako rito agad. Prinsesa, tuloy po kayo. Chewen lang, nakuha mo pa akong lokohin. Mahal na prinsesa, kaarawan po ngayon ni Ginoong Song. O ngayon ano naman? Si Ginoong Song sa araw na ito ay ikaw lang ang kaisa-isang inanyayahan para magdiwang.
Dahil mukhang seryoso ka naman sa pag-imbita sa akin, hindi ko naman maaaring hindi pagbigyan ang hiling ni punong katulong siya. Prinsesa. Sa iyong kaarawan, totoo bang ako lang ang inanyayahan mo? Opo. Ang mahal na prinsesa lang ang inimbitahan ko. May lakas ka pa ng loob na harapin ako ngayon. Hindi ka ba natatakot na parusahan kita? Alam ni Shuyu na totoo ang pagtrato sa akin ni prinsesa. Kaya kahit anong mangyari, gusto ko pang makita si prinsesa sa huling pagkakataon. Dito po sa lugar na ito. Para humingi ng paumanhin sa inyo. Alam mong naging tapat ako sa iyo. Tapos, Kaya nga, ako ay nagkasala kay prinsesa at binigo ko ang pagmamahal ni prinsesa. talaga bang naniniwala ka na binigo mo ako? Bukod sa katotohanan na itinago ko kay prinsesa ang aking pagkakakilanlan, itinuturing talaga ni Shuyu si prinsesa bilang aking pinakamatalik na kaibigan. Talaga? Kung hindi naniniwala ang prinsesa, handa akong sumumpa. Anong sumpa? Mula ngayon, ang prinsesang ito, ang ituturing mong pinakamalapit na kaibigan. Alam ko na, sa iyong puso, ako pa rin ang pinakamahalaga, hindi ba? Sir, mukhang madali palang paamuhin ang mahal na prinsesa. Kahit medyo mayabang siya, mabait naman ang kanyang kalooban. Kung darating man ang araw na yon, siguradong matutulungan niya siya. Sir, marami ka nang ginagawa para kay Binibining Song. Huwag mong sabihing may gusto ka na sa kanya. Shuyu, sa susunod na pagpunta mo rito sa palasyo, ipapagluto kita sa royal chef ng maraming masasarap na pagkain. Shuyu, simula ngayon dapat ay lumayo ka na kay Lord Xie. Ang taong iyan ay masyadong tuso. Kung mapapalapit ka sa kanya, siguradong malalamangan ka lang niya. Mahal na prinsesa, ito ay isang pabor na binaliwala. At ano naman ngayon? Ngayong si Shuyu ay ang pinakamatalik na kaibigan ko. Ako na mismo ang poprotekta sa kanya. Lord C, dahil alam mo naman na ang tunay na pagkakakilanlan ni Shuyu, huwag ka nang maghintay rito. Dapat ay may distansya sa pagitan ng babae at lalaki. Salamat po sa inyong pag-aayos, mahal na pinuno, para sa pagkikita namin ni prinsesa, para magkaayos na kaming muli. Utang na loob po ito ni Shuyu. Ano ito? Regalo para sa iyong kaarawan. Isang bihirang kopya ni Ginoong Jiang. Maraming salamat po, mahal na pinuno. Sabi nila si punong katulong siya ay may kakaibang hilig sa kapwa lalaki. Hindi ko akalain na ang dalawang ito ay magiging ganito kawala sa harap ng madla. Talagang wala silang hiya. Miss Song, ipinapatawag po kayo ni Prince Xiang. Binibini, masama po ito. Kaninang umaga lang, may mga usap-usapan sa labas tungkol sa inyo at kay punong katulong siya na may kakaiba raw kayong ugnayan. Natatakot ako na baka ngayon ay kumalat na ito sa buong kabisera. Alam na ba ito ng aking ina? Hindi pa po. Kumalat agad ito sa loob ng isang gabi. Siguradong may nananadya rito. Magmadali ka at imbestigahan mo ang balitang ito kung saan ba talaga ito nagsimula. Opo. Ginoong Song, ipinapatawag po kayo agad ng mahal na hari sa palasyo. Sir, mayroon po akong mahalagang sasabihin sa mahal na hari. Lord Zie, si Ginoong Song lang po ang ipinatawag ng mahal na hari. Nandun na siya sa loob ngayon. Kung papasok pa po kayo, ay parang hindi na tama. Makinig na lang po kayo sa payo ko. Maghintay muna kayo. Alam ba ni Ministro Song kung bakit kita ipinatawag ngayong araw at para saan ito? Hindi ko po alam, mahal na hari. Ang mga sinabi mo sa bulwagan, Ministro Song, ay naaalala ko pa hanggang ngayon. Kaya naman ikaw ang pinili kong maging top scholar. Mahal na hari, ang pagpapahalaga niyo po sa akin ay lubos kong ipinagpapasalamat. Handa po akong ibigay ang lahat para sa ating kaharian. Pero bilang editor ng Hanlin Academy, bakit ang punong ministro ay parang malapit na malapit sa iyo?
Alam mo bang maari itong isiping panunuyo o panggagamit? Wala po akong anumang intensyong makiapid kay punong ministro. Sana ay malaman niyo ang katotohanan, mahal na hari. Nagtitiwala ako sa pagkatao ng punong ministro, pati na rin sa sarili kong pagpapasya. Pero dahil sa naglalabasang chismis ay masisira ang pangalan ninyong dalawa. Naintindihan mo ba? Naiintindihan ko po. Simula po ngayon ay iiwas na ako kay punong ministro at lalayuan ko siya. Dahil kumalat na ang chismis, mawawalan na rin ng saysay ang paglayo mo. Wala ka pang napapangasawa sa iyong edad, kaya madali kang gawa ng kwento. Mas mabuti pang ipagkasundo na kita sa isang kasalan para kusa nang tumigil ang mga sabi-sabi. Mahal na hari. Ako po. Gusto ko pa pong maghintay ng ilang taon. Bakit kailangan mo pang maghintay? Mayroon ka na bang nagugustuhan? Wala pa po. Dahil wala ka pang nagugustuhan. At ako naman ang pipili ng mapapangasawa mo, hindi ba't ito ay perpekto? O baka naman totoo ang mga sabi-sabi na sa mansyon mo ay wala na isang babaeng nagsisilbi sa'yo? Dahil mas gusto mo ang mga lalaki? Wala po akong ganoong hangarin. Kung ganoon, sa tingin ko ang panganay na anak na babae ng minister na si Jiang Shifang ay bagay na bagay sa iyo. Mahal na hari, mayroon akong mahalagang sasabihin. Labis ang pag-aalala mo sa kaligtasan ni Ministro Song hanggang sa sapilitan kang pumasok sa palasyo para pigilan ang pagpili ko ng mapapangasawa niya. Hindi ba nito pinapatunayan ang mga kumakalat na chismis? Minestron Xie, bigo ako sa iyo. Ginagawa ko rin po ito para sa inyo. Sige, tingnan natin kung paano mo ito ginagawa para sa akin. Ang mga sabi-sabing ito sa kabisera ay sadyang ipinakalat ng mga taong may masamang balak laban sa akin at dahil nadamay si Ginoong Song, isang malaking pagkakamali ito. Kapag nagpumilit po kayo sa kasalang ito, mababasag lang ang loob ng inyong mga tapat na lingkod. Ang usaping ito ay maaaring malutas sa ibang paraan. Paano? Ang baha sa Liongzhou na hindi matapos-tapos ang pinakamalaking problema niyo po nitong mga nakaraang taon. Nais ko pong samahan si Ginoong Song upang ayusin ang problema sa baha. Sa ganitong paraan, maipapakita niyo sa mga tao na hindi dapat paniwalaan ang mga chismis. Sige. Ibibigay ko sa inyo ang pagkakataong ito. Salamat po, mahal na hari. Dahil sa walang tigil na pagbaha, marami ng usap-usapan sa Longzhou na ito ay parusa mula sa langit. Kapag nagpatuloy pa ito, tiyak na mawawala ang tiwala ng taumbayan sa pamahalaan. Masyadong delikado ang sitwasyong ito. Kapag nabigo ay tiyak na sira ang reputasyon. Kahit umiiwas ang iba rito, siya ay nagboluntaryo pa rin. Ito ang magsisilbing proteksyon para sa akin. Napakabait. Mahal na prinsipe, sina Lord Xie at Ginoong Song ay nakaalis na patungo sa Longzhou. Akala talaga ni Xie Wen lang na mayroon siyang pambihirang galing dahil pati ang issue sa Liongzhou ay sinubukan niyang pigilan. Tiyak na hindi alam ni Lord Xie na ang palaging hindi maayos na baha sa Longzhou ay dahil sa inyong sadyang pakikialam, mahal na prinsipe. Maraming taon ko na itong pinaplano ang tungkol sa kalamidad na ito. Sa tingin ba niya ay ganoon lang kadali? Itong resolbahan? Ngunit paano kung si Lord Xie ay magtagumpay sa pag-ayos nito? Kung gayon ay kailangan niyang umasa na ang kanyang buhay ay matatag para malaman kung siya ay lalabas pa mula roon na ligtas. Opo, naiintindihan ko po. Maraming nasalanta sa kahabaan ng daan. Ang iba ay wala man lang masisilungan at nakahiga lang sa gilid ng kalsada. Ano pang pagkakaiba nito sa simpleng pagsuko? Isa pa, kung walang mga mamamayan, paano magkakaroon ng benta ang mga tindahang ito? Sa pag-alis natin sa kabisera, tiyak na may magpaparating na agad ng balita sa lugar na ito. Pagdating natin dito, sa tingin ko ang ipapakita nila sa atin ay isa lamang pagkukunwari ng kasaganaan. Gaano kaya ang malalaman natin tungkol sa katotohanan ng baha? Kaya naman pala, pinapunta mo kaming dalawa ng hiwalay sa kanila. Kung gayon, ano sa tingin mo ang dapat nating gawin ngayon? Tiyak na hindi tayo pwedeng pumunta sa opisina ng pamahalaan dahil ang anumang ipakita nila sa atin ay tiyak na inihanda na nila ng maaga. Siguro ay pwede tayong palihim na pumasok. Magandang ideya iyan. Isang dakilang punong ministro ay magagawa ang ganitong mga bagay. Anong bagay? Ito para sa ikabubuti ng bayan at para sa kapakanan ng lahat. Pakitang tao?
Hindi kaya. Sabi ko na nga ba, may problema rito. Simula 5 taon na ang nakalipas, mula nang unang pumunta si Ministeryo ng Mga Gawa, ang bill para sa mga materyales sa paggawa ng daluyan ng tubig ay hindi tumutugma sa iniulat nilang talaan. Hindi lang ang mga talaan ng pera ang may problema. Maraming tao na ang nawala. Ang mga taong ito, paano nila nasisikmura na maging mga opisyal ng gobyerno? Nahanap na nila tayo. Hindi sila galing sa opisina ng gobyerno. Mga tao ito ni Prince Yan. Pero kung ganito ang mangyayari, malamang ay madadamay na rin ang mga taga-opisina ng gobyerno at dehado tayo doon. Gaano ka pa katagal bago matapos basahin ang lahat ng ito? Mga 2 oras pa po. Sige, ililigaw ko muna sila para mabigyan kita ng mas mahabang oras. Ipagpatuloy mo ang pagbabasa. Pagkatapos mo, pumunta ka sa direksyong Timog Kanluran kung saan tayo nanggaling. Andoon si Jiang Lin para sunduin ka. Dumating din ang mga sundalo ng mansyon. Kaya ba niya itong mag-isa? Nagpapalipas lang siya ng oras. Sugod, bilis! Sumuko na po kayo. May kasama sila. Hulihin sila. Kukuha muna ako ng manggagamot. Huwag muna. Natatakot ako na sa sandaling ito, lahat ng klinika at manggagamot sa lungsod ay kontrolado na nila at puno ito ng mga kalaban. Pero, Kailangan ko ang tulong ni Ginoong Song. wala man lang pampamanhid dito. At ang sugat mo, Noong nagpapana ka doon sa taas kanina, mukhang ang galing mo talaga. dahil madalas akong nagpapanggap na lalaki, kailangan kong matuto ng mga bagay-bagay. At ang pagpapana, ang pinakamadaling natutuhan ko. Ayos lang ako. Tapos na. Parang, hindi mo pa na itatanong sa akin kung bakit ako nagpapanggap na lalaki. Handa kang harapin ang panganib ng panloloko sa hari at puro kabutihan para sa iba ang ginagawa mo, kaya sa tingin ko, malamang ay may mabigat kang dahilan. Kaya hindi ko na kailangang magtanong. Sige, tignan mo ito. $12,000 tao? Kasama na rito ang mga mamamayang kinuha para magtrabaho sa mga kanal, higit pa sila sa bilang na iyan. Sa dami ng taong iyan, paanong nagkaroon ng ganoon kalakas na loob ang mga opisyal sa Longjiao? Dahil dito, siguradong mayroong nagtatakip sa kanila. Si Prince Ekshan. Maliban sa kanya, sino pa sa kabisera ang may sapat na lakas ng loob para gawin ang lahat ng ito?
Pero ang ginagawa niya ay hindi lang pangungurakot sa yaman ng mga mamamayan. Sinusubukan din niyang pabagsakin ang kapangyarihan ng palasyo. Si Prince Xian at ang hari ay magkapatid sa iisang ina. Noong narito pa ang yumaong hari, mas paborito siya nito. Nitong mga nakaraang taon, sa lahat ng mga ginawa ni Prince Xian, alang-alang sa kanilang pagsasama bilang magkapatid, hinahayaan na lang ng hari at nagbubulag-bulagan na lamang. Ngunit ang pinaplano niya ngayon ay tila ang mismong trono na. Natatakot ka ba? Saan naman ako dapat matakot? Dahil sa plano ni Prince Xian, ituturing na tayong sagabal at panganib sa kanyang mga mata. Hindi niya pinahalagahan ang mga inosenteng tao at pinarusahan ang mga tapat na opisyal. Kung hindi siya mapaparusahan, hindi kailanman tatahimik ang ating mundo. Mukhang napakaswerte ko talaga na nahanap kita. Kapag nakangiti ka, napakagwapo mo. Tatlong araw na tayong walang tigil sa paglalakbay, pero mukhang lumala pa ang mga sugat mo, hindi ito maaari. Dahil naglakas loob si Prince Xian na harap-harapang sumalakay sa atin, siguradong may inihanda pa siyang ibang plano. Kailangang makabalik na tayo agad sa Kapitolyo para maipalam ang lahat ng ito sa mahal na hari. Pero paano ka? Ayos lang ako. Bago pumasok sa lungsod, hayaan mong protektahan ka ni Jiang Lin sa kanlurang pintuan. Sa silangang pintuan naman ako dadaan. Sige. Sino kayo? Naglakas loob kayong pumasok nang walang pahintulot sa Song Residence. Siya yon. Sugod. Mga Ginoo, ano ang ibig sabihin nito? Ang panganay na anak ng pamilya Song na si Song Shuyu ay nagpanggap bilang isang lalaki para lokohin ang mahal na hari. Sa tingin mo, ano ang ibig sabihin nito? Mahal na prinsipe, ang sinasabi niyo po ay hindi ko po maintindihan. Ang pamilya ng tita mo ay umamin na sa lahat. At nakakuha rin ako sa loob ng kwarto mo ng mga gamit pambabae. Ano pang idadahilan mo? Mahal na prinsipe, ang lahat ng ito ay kasalanan ni Song Shuyu at ng kanyang ina. Wala po kaming kinalaman dito. Ngayong nagsumbong na kami para tumulong, iyong mga sinabi niyo po, Rati, matutupad po ba iyon? Siyempre, tutuparin ko iyon. Ipaalis na siya. Bitiwan niyo ako. Dakpin siya. Nay? Mahal na prinsipe? Xiawen lang? Sa tingin mo ba ay makakatakas ka pa? Ang laking kalapastanganan. Ano? Isang babae si Song Shuyu? Tama ka, mahal kong kapatid. Hinalughog ko ang buong mansyon ng Song at tinanong ko rin ang hilot na nagpaanak kay Song Shuyu noon. At totoong babae si Song Shuyu. Si Madame Song ang nagpakalat sa lahat na siya ay isang lalaki. Pinagpanggap siyang lalaki, pinag-aral pa siya, kumuha ng pagsusulit, hanggang sa hirangin niyo po siyang top scholar. At patuloy pa rin ang pagtatago nila. Hindi ito dapat mapatawad. Gusto kong marinig ito mula mismo sa kanya. Mahal na hari, alam ko pong hindi ako karapat dapat mapatawad. Sana po ay mapatawad niyo ang ibang miyembro ng pamilya Song. Ang lahat po ng ito ay ako lang ang gumawa. Isang sanggol ka lang noon. Paanong ikaw lang ang gumawa niyan? Gusto mo lang pagtakpan ng pamilya mo? Handa po akong magbayad para sa kasalanan ko. Magbabayad? Ang taong gusto mong protektahan ay siguradong ang punong opisyal, hindi ba? Mahal na hari, tungkol sa pagiging babae ni Song Shuyu, matagal na itong alam ni punong katulong Xie, sadya niyang itinago ito at nirekomenda pa siya sa Hanlin Academy at nagsabuatan pa silang dalawa, ginugulo nila ang pamahalaan, nararapat lang silang parusahan ng husto. Mahal na hari, ang punong opisyal po tungkol sa katotohanan ng babae ako ay wala po siyang kaalam-alam. Sana po ay suriin niyo itong mabuti. Tama na. Dahil sa pagpapanggap ni Song Shuyu bilang lalaki at sa pagsisinungaling sa akin, ay dapat siyang parusahan at si Xiawen lang dahil sa hindi pag-ulat at sadyang pagtatago ng totoo ay tatanggalan ng posisyon at gagawing karaniwang mamamayan. Bilis, umupo ka rito. Shuyu, anak ko, idinamay kita ni Ina.
Tungkol sa pagkatao ko, alam kong wala na akong paraan para itago ito. Plano ko sanang gumawa ng ibang paraan pagkalipas ng ilang taon. Pero ngayon, dahil kay ikalawang tiyahin, ang buong pamilya ng ating pamilyang Song ay malapit nang makasama ang ating mga yumaong ninuno. Kung hindi dahil sa ginawa niyong pagpapanggap na lalaki, bakit tayo aabot sa ganitong kalagayan? Tama po. Kasalanan mo itong lahat. Babae ka naman talaga, pero nagpanggap kang lalaki. Ikaw ang nagpahamak sa amin. Ako ba talaga ang nagpahamak sa inyo? O sadyang hangal lang talaga kayo? Kung hindi ako nagpanggap na lalaki, at ang pamilyang Song na ito ay napunta sa inyong mga kamay, marahil ay matagal na itong nabaon sa limot. Kalokohan. Ang anak ko ay kayang-kayang. Ang mahal mong anak, ngayon ay hindi alam kung saang bisig ng babae sa aliwan nagtatago. Mas mabuting ipagdasal mo na magpatuloy lang siyang magtago dahil kapag nahuli siya, siguradong wala na rin siyang kawala. Ano na ang gagawin ko po? Masyadong makapangyarihan ang Haring Xian. Kung ano man ang iutos niya sa amin, kailangang sumunod lang kami. Sinong mag-aakalang babalikwas siya sa usapan? At lahat tayo ay ipapakulong? Oo nga po. Panginoon ko, ano na po ang mangyayari sa akin? Habang may hininga pa kayo, mag-iiyak na kayo ng husto. Dahil bukas pagdating sa bitayan, ay wala na kayong pagkakataon. Inutusan ako ng Haring Xian na mag-interoga. Magsalita ka. Ikaw at si Xie Wenlang, nagtangka ba kayong magrebelde? Ito na ba ang pinakamahusay na pakana ng Haring Xian? Ang mambintang at manira ng iba? Ang tigas ng ulo mo. Magsasalita ka o hindi? Pinapahirapan ng Haring Xian ang mga tapat, may masama siyang balakin. Walang hiya ka. Dahil gusto mong parusahan, ipapadala na kita agad sa kabilang buhay. Huminto ka. Tumigil kayo. Shuyu. 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 Shuyu, kamusta ka na? Okay ka lang ba? Maayos lang ako. Prinsesa, nakapunta ka ba sa mansyon ng Xie? Nakapunta na ako at hindi maganda ang kalagayan ni Lord Xie. Nang makarating ang utos ni Mahal na Hari sa mansyon ng Xie, nawalan na siya ng malay. Ang dami ng pabalik-balik na maharlikang doktor, pero hindi pa rin siya nagigising at may mataas din siyang lagnat. Shuyu, huwag kang masyadong mabahala, kailangang ingatan mo muna ang sarili mo. Bilisan nyo, gamutin nyo siya. Shuyu, magsusumamo ako sa aking ama para maligtas ka sa parusa. Mahal na prinsipe, dahil sa panghihimasok ni prinsesa, hindi nagawa ng inyong tauhan na tapusin si Song Shuyu. Hayaan mo na. Ngayong nasa loob na siya ng kulungan, wala na siyang magagawa pa. Kapag natapos na ang dakila kong balak, mawawala na rin siya. Ano na ang balita kay Mansion ng Xie? Ayon sa ulat ng ating espiya, nananatiling walang malay si Xie Wenlang sa kanyang kwarto. Nagpadala na ang hari ng maraming doktor, ngunit wala silang magawa. Tila wala na itong pag-asa. Xie Wenlang? Xie Wenlang? Kapag wala ka na, mapapakali na ako. Sa mundong ito, wala na uling haharang sa akin. Ipaalam sa lahat, utusan ng ating mga tauhan sa bawat mansyon na kumilos na agad, kunin ang mga kababaihan at dalhin sa palasyo. Ipunin ang hukbong. Pasukin ang palasyo. Masusunod po. Sino kayo?
Anong binabalak ninyong gawin? Paano kayo nakapasok sa palasyo? Maayos ang tulog ko kanina, pero nandito na ako pagkagising ko. Bigla na lang akong pinalo at nawalan ng malay. Tila, gusto talagang maghimagsik ni Imperial Uncle. Prinsipe Zhao Xian, ano ba talagang balak mong gawin? Hindi pa ba halata, mahal na kuya? Naghigimagsik ako. Kung kusa kang bababa sa trono, mahal na kuya, maaari kitang bigyan ng konsiderasyon dahil magkapatid naman tayo at hindi kita paparusahan ng malala. Lapastangan. Maayos ang naging trato ko sa iyo, pero nakuha mo pang gawin ang ganitong uri ng pagtataksil. Kahit gaano pa kabuti, nasa ilalim mo pa rin ako. Ang gusto ko ay ang maging pinakamataas na pinuno. Paborito ako ng dating hari, kung hindi lang dahil sa iyo na ikaw ang panganay na anak, hindi mapupunta sa iyo ang tronong ito. Hinding-hindi iyan mangyayari. Kung gayon ay kailangan ko na. Munang paalisin sa mundo si mahal na kuya. Aakyat na ba sa trono? Bakit buhay ka pa? Dahil sa pag-alala niyo sa akin, mahal na prinsipe, hindi ako mangangahas na mawala na lang. Wala ring saysay kahit buhay ka pa? Hawak ko ang 5,000 mga kawal, pati na ang mga pamilya ng mga general. Nasa labas na sila ng palasyo, nagtitipon at naghihintay. Isang utos ko lang, sisirain nila ang buong palasyo. Mukhang mabibigo lang kayo, mahal na prinsipe. Ang mga babaeng pamilyang kinuha nyo, na ilabas na silang lahat sa palasyo. Imperial Uncle, talo ka na, sumuko ka na. Hindi maaari. Paano nyo ito nagawa? Bago pumasok ng lungsod, hayaan mong protektahan ka ni Jiang Lin sa pinto ng kanluran, papasok naman ako sa pinto ng silangan. Sige. Alam ko sa sarili ko na hindi ko siya pinabayaan kailanman, pero nagawa niya pa rin ang kataksilang ito. Isa itong kahihiyan sa mga ninuno ng Lipakang Zhao. Mahal na hari, ngayong nagawa na ito ni Prince Yan, anuman ang mangyari, sasama kami sa kanya hanggang sa matapos ang palabas na ito. Gawin mo ang ayon sa iyong sinabi. Hindi maaari. Paano ito nangyari? Niloloko nyo lang ako, kayo. Inabuso ni na Prince Xian at Zhao Heng ang mga tapat na lingkod, binaliwala ang buhay ng mga inosenteng tao, at nagresulta sa pagkawala ng 10,000 buhay sa Liongzhou at pagkatapos ay nagplano ng rebelyon. Hindi mapapatawad ang iyong kasalanan. Mga kawal, kunin siya at ilayo rito. Huwag. Mahal na kuya. Mahal na kuya. Mahal na kuya. Amang Emperador, nakita nyo naman po kanina, kung hindi dahil kay Song Shuyu, ay hindi nyo na siguro makikita ang mahal nyo sa buhay. Hindi na rin ako makakagawa kay Amang Emperador ng matatamis na kakanin o makakapagkwento ng mga nakakaaliw na istorya. Ayos lang ang mga istorya, pero hindi na kailangan ang mga kakanin. Amang Emperador, may mga sugat pa si Shuyu. Dahil sa kabayanihan ni Song Shuyu sa pagligtas sa atin, at dahil naging sapat ito para pambayad sa kanyang nagawang pagkakamali, pinatatawad ko na ang pagpapanggap niya bilang lalaki. Salamat po sa inyong kabutihan, mahal na hari. Kahit pinalampas ko ang mabigat na parusa, may kailangan ka pa ring panagutan. Parurusahan kitang maging pinakaunang babaeng opisyal ng dinastiyang Dayong. Ikaw ang magsisimulang magbukas ng pagkakataon para sa mga babae na makapag-aral at magsilbi sa pamahalaan. Kakayanin mo ba ang mabigat na responsibilidad na ito? Hinding-hindi ko po kayo bibiguin. Mahal na hari, yun po sanang. Sige na. Alam ko na. Maraming salamat po, mahal na hari. Shuyu, espesyal ang araw na ito para sa iyo, kaya sinadya ko talagang... Ikaw, Xiewen lang. Pagbuksan mo ako ng pinto, buksan mo ang pinto! Prinsesa, hindi mo pwedeng agawin ang asawa ko. Humanap na lang kayo ng ibang mapagdidiskitahan. Diyan lang siya sa labas. Ang magagawa lang niya ay makinig at masaktan. Aking mahal, mahaba pa ang gabi.